tumawag na nga pala yung magpipick up ng doggy, sabi niya malapit na raw siya. Kaya niready ko na yung mga freebies. Eto nga pala yung freebies, 3 pirasong pipad, 10 pieces hotdog treats, 7 pieces sweet treats, dry dog food, dog bowl, and 1 pick toy. Dapat, 2 yung freebies na laruan. Hindi ko kasi maalala kung saan ko nalagay yung isa. Kaya yung nabigay ko kay kuya, isa lang. So habang hinihintay kong dumating si kuya, binalot ko na lang muna yung mga freebies. Nagkagulo na rin itong mga bata dahil ang akala nila pagkain nila na ibibigay ko sa kanila. Lalo na't naamoy pa nila yung hotdog, gustong gusto pa naman din nila yung lasa. Kaya ayan, nagkagulo na para bang pinagdadamutan ng pagkain. Napansin ko rin na habang nire-ready ko yung mga freebies ni baby boy, hindi siya nakigulo kasama ang bunso niyang kapatid. Pati na rin ang kanyang mommy and daddy. Siguro nakaramdam na rin siya na ito na yung oras na kukunin na siya. Kaya tinawag ko na lang muna yung bata at pagsilip ko sa ilalim ng table, ayun, tulog na tulog. Samantalang sobrang ingay ng nanay at tatay niya kakatahol, pero kahit anong lakas ng tahol, hindi talaga siya nagising. Konting ingay lang na marinig nitong mag-asawa, tatahol agad yan, na akala mo naman may magnanakaw sa labas, na para bang binabayaran sila sa kanilang pagtahol. Antok pa yung apo ko. Kukunin na siya ngayon. Nara, nakapikit pa. Ma. Hawak-hawak mo na, Lolo, bago umalis. Antok pa nga siya eh. Tara na, tara na. Nagtalo pa nga kami nitong aking asawang hilaw kasi ang gusto niya, siya na raw magkakarga sa kanyang apo palabas. Tingnan nyo naman, super happy ng lolo kung kargahin yung aso para bang totoong bata. Hanggang sa pagpasok namin sa elevator, hindi talaga magising-gising itong bata. Nilalaro na rin siya ng kanyang lolo, gumalaw yung buntot niya pero nakapikit naman yung mga mata niya. Andito na nga kami sa lobby kung saan naghihintay si kuya. Tapos pinabuhat ko rin kaagad sa kanya yung baby para suriin niya na rin. And then, pagbigay namin sa kanya ng aso, biglang nagising yung bata at talagang masayang-masaya pa. Akala siguro na ito siya lang sa labas. Ayun, kinakarga na nga ni kuya yung bata at kung makikita nyo naman, talagang happy yung bata. Wala siyang kaalam-alam, ibang tao na pala ang kumakarga sa kanya. Tingnan nyo naman, napakabilis ng wiggle ng buntot niya. After kargahin ni kuya, nilagay niya na rin kaagad sa cage. At pagkalagay niya sa loob ng cage, doon na nga talaga nagsimulang umiyak yung bata. At ayun na nga, na-realize na nung bata na mapapalayo na pala siya sa amin. Tinanong ko na rin si kuya kung malayo yung biyahe nila. Medyo malayo pala, 1.5 oras yung biyahe. Kaya sana, safe na safe yung aming batuta. Tinatalian na nga dyan ni kuya yung cage for safety purposes. Tapos, itong aking hilaw na asawa, nakikipagtsikahan pa. Chismoso yarn? So, naghintay na lang muna kami na makaalis na si kuya bago kami umuwi ng bahay.